Kaya tayo, bilang isang mga Kristiyano, napaka-importante pala na kung talagang tinanggap natin ang mabuting balita, nangangahulugan lang talaga ito na mayroon talagang malaking pagbabagong epekto sa iyo. Maliban na lang, sabi ng binasa natin ni Corinto, ng writer, maliban na lang kung hindi talaga nila naunawaan yung kanilang tinanggap. Kaya tingnan mo, marami pa sa church ngayon, hindi nagpapatawad, di ba? Hindi nagbibigay, di ba? Marami epekto eh. Kasi bakit hindi malinaw nga yung tagtanggap sa mabuting balita? Ngayon, nagdadala din ito ng kabutihan. Sabihin, ang mabuting balita, may kapangyarihan to na nagdala sa atin ng kabutihan. Hindi ito stagnant kapag tinanggap, nagbubunga ng transformation. Ibig sabihin, ang isang taong tumanggap kay Jesus, hindi siya pwedeng maging stagnant. Pag sinabing stagnant, parang kanal na yung walang daloy yung tubig. Steady lang. Steady lang. Kundi pag natanggap mo ang mabuting balita, ang gospel, nagbibigay ng transformation. Sabi dito, verse 8, sapagkat binigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na binigay sa akin na si Kristo namatay upang iligtas tayo sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Verse 4, nilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan.